Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Hala, delikado. Nako. Just in, Orly Gutesa bumaliktad na. Nako. Former Speaker Romualdez di na dadalo sa Senado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So eto mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako eto, magugulat kayong lahat sa ibinalita ni Senator Amy Marcos mga kababayan. News update mula po ito sa GMA News 24 minutes ago. Sa impormasyon ni Senator Amy Marcos, magre-recant umano si Orly Gutesa at iba pang testigo sa flood control scam. Hindi rin anya dadalo si Congressman Martin Romualdez sa Blue Ribbon hearing. Kalokohan anya na nakonsidera si Romualdez na state witness. Ayan na. Dalawa po ang gustong i-point out dito ni Senator Amy Marcos mga kababayan. Una, yung magre-recant si Orly Gutesa at iba pang mga flood control witness. Flood control scam witness. Ibig sabihin po na magre-recant mga kababayan na babawiin po nila yung kanilang mga naunang testimonya. Babawiin na po nila. Tapos ang nakakapagduda pa nito mga kababayan, magre-recant di umano si Gutesa at ang iba pang mga testigo tapos hindi na dadalo. Hindi dadalo ng hearing itong si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee. Anong nangyayari dito? Mukhang nagka-areglohan na ba? Di ba tulad nga sa korte, di ba? May tinatawag na arraignment, di ba? Mag-aareglo sila mga kababayan. Eto. Papayagan po ba ng taong bayang ganito na lang? Basta magka-arreglohan sila? Papayag po ba kayo na maging state witness itong si former Speaker Martin Romualdez? Di ba? Aray ko po. Anong nangyayari sa ating mga investigasyon? Di ba? Anong nangyayari sa mga investigasyon dito sa ating bansa? Mukhang talagang hindi man natin sabihin pero parang ganun na rin Yung mga investigador, yung mga senador, congressman, parang protector po sila ng mga magnanakaw. Di ba? Parang prinoprotektahan po nila yung mga magnanakaw sa ating gobyerno. Basahin nga po natin ang ilan sa mga komento. Sabi po dito ni Marshall DeCliffe, drama lang yung pagbitiw ko bilang chairman para pansamantalang maputol ang hearing. Masyado kasing mainit yung huling hearing na nagkagulatan dahil sa sinabi ni Gutesa. Kailangan palamigin muna at magkaroon ng panahong humanap ng ibubutas o kung anong pwedeng gawin kay Gutesa. Well played. Sabi po dito ni Marshall. Sabi po dito ni Jensen, na-revise na ba ang script? Game na ulit. Ayan, nako. Marami pang hindi naniniwala dito, So si Gutesa lang namang nag-link kay Tamba. Ano i-recant nung iba? Di ba? Pwedeng totoo yung sinasabi ni Mangga, ni Senator Amy Marcos, sabi dito. Nagkatotoo nga ang sinabi niyan, una yung impeachment, pagpapadala sa dahig at yung kay Remulla na lahat denied to the max pa ng administrasyon.
people power ang solusyon. Sa mga politikong ganid sa pangyarihan at malawakang korupsyon sa ating bansa. Ibalik sa taong bayan ang kapangyarihan. Ito, last po nating babasahin. Sabi po dito, we will witnessing a new and revised testimonies this Friday. Good luck sa ating lahat. Ayan mga kabayan. Pero kayo ba mga kabayan? Matapang eh. Ang mga Marines pa naman, matatapang po yan mga kabayan. Wag po natin kalimutan that Sergeant Orly Gutesa is a Marine, no? So di umano pa lang naman ito, pero kung totoo po ito, talagang meron pong this is only my opinion mga kabayan. Mayroong pong nagtulak kay Sergeant Gutesa na bawiin yung kanyang naunang salaysay. Mayroon po. Hindi pwedeng wala yan. Mayroon pong nagtulak kay Gutesa na maaring nanganganib or something na buhay ang kapalit, di ba? Something like that mga kawasan. So, napapanood naman natin sa mga pelikula, no? Ano man ang dahilan ng pag-recant ni Gutesa, no? Ay sana, no? Sana po ay magkaroon ito ng magandang resulta, no? Baka kasi mauto lang eh. Yeah. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin to. Saldico hindi kailangan ng Senado sa flood control prove. Ayon po yan sa abogado niya. Kita nyo na yan? Unti-unti nang binabaliktad nila ang mga sitwasyon, no? Unti-unti na nilang binabaliktad yung sitwasyon, mga kabayan. Si Saldico nga, via Zoom na lang ang pag-attend sa hearing. Tapos itong si Saldico, no, ay si Romualdez, hindi na dadalo sa hearing. Kasi babaliktad na si Gutesa at yung iba pang mga witness. Grabe, no? Grabe po ang dramang nagawa. I mean, grabe po yung script na ginawa nila, no? Na-stop lang yung hearing, ganito na. Pagbalik ng hearing, ganito na po, mga kaubayan. Ganito po sila magtrabaho, di ba? Ganito po sila magtrabaho. In-stop mo na yung hearing, no? Pinalitan si Marcoleta, in-stop yung hearing ni Lacson, then ngayon magpapatuloy na naman si Lacson with the new script, at eto na ang nangyari, mga kaubayan. May pag-asa pa ba? Ang tanong, may pag-asa pa po bang may mapanagot? Ilang buwan na po ba ang nakaraan simula pumutok itong flood control scam na ito? Diba? Hanggang ngayon, wala pa rin pong mastermind. Wala pa rin pong mastermind na nananagot, na nakulong or kinasuhan man lang. Kasi yung tinuturing natin, no, na mastermind ay mukhang gagawin pang state witness. Naloko na. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan pa rin po natin President Bongbong Marcos Jr. Pang pinangunahan paglulunsad ng Oplan kontra baha. Ano to? Hindi ba flood control yun? Bilang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na malutas ang problema ng matinding pagbaha sa bansa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Miyerkules, ng umaga ang paglulunsad ng Oplan kontra baha sa pamamagitan ng dredging at clearing operation sa mga waterway na sinimulan sa Balihatar Creek, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Ay nako, after 3 years mga kaubayan, ngayon lang nila napagtanto na kailangan po ng dredging at clearing. Nung panahon po ni former President Duterte, nababalitaan nyo yan. Sa national media, sa mga mainstream media, kinakover po nila yung pagdidredging ng mga ilog, no? At paglilinis po ng mga kanal. Pero itong administrasyong ito, after 3 years pa po nila napagtanto na
Ito pala ang solusyon. Hindi naman pala natin kailangan ng trillions of flood control projects. Di ba? Kasi useless po, wala naman talaga. Oh. Tapos ngayon, babalik tayo sa dredging and clearing operations. Kung pag-upo pa lang ninyo, ganyan na po ang ginawa ninyo. Nakatipid po sana tayo ng trilyon. Di ba? Isipin mo, trilyon yan, ha? Sa bagay, napakinabangan naman, di ba? Ng ilang mga buhaya, no? Yung trillion na yan, na billions, okay? Yung billions na yan, napakinabangan naman po ng mga buhaya. So, goods pa rin para sa kanila. Okay? Eto, pasadahan pa natin to, si President Bongbong Marcos Jr. pa rin, mga kababayan. Sabi niya, imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema. Yung mga pumping station na nilagay. Nako naman. Kanino mo yan isisisi? Alam mo na palang yan ang problema. Bakit? Di ba? Bakit puro ka papres ka ng papres? Di ba? Puro kayo press release, papogi ng papogi. Ngayon, sisisihin naman yung mga pumping station. Kaya tayo binaha dahil sa pumping station. Aba, okay yan Wala na siguro kayong maisip. No? Yan po ang naiisip ko. Wala na siguro silang maisip na maibato or mairason sa taong bayan. Kaya ito, naghahanap na lang sila ng kung ano-ano. No? Na pwede nilang ipakita na maganda ang pamumuno ko, di ba? Kung ano-ano na lang mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Teka nga, basahin nga natin yung naging komento ng ating mga kababayan. New word unlock, MBR na. Naku po. Tanan palpak, pati BBM, dakong palpak. Totoo yan. Resign na BBM. Naku po. Ang number one na problema ng Pilipinas ay ang presidente mismo. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin ang video na ito, bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Or palagay natin, inimbestiga. Sino ba magdidesisyon kung ipapile o hindi? Sino pa? Si Ombudsman. Ombudsman saka DOJ. Yung mga yan, nakikita naman natin ng mga galaw na yan, puro pananakip ang ginagawa ng mga yan. In fact, yung pag-iimbestiga mo, that's delaying tactic. Kaya nga sinabi na natin, marami ng ebidensya. Tinuro na siya, pati yung nagdala ng pera nandyan na. May paper trail na, mayroon pang testimonya. Ano pa pang inaantay nyo? Ilinaw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nangangalap lamang sila ng ebidensya at nasa ombudsman ng pinal na desisyon kung magsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Alamin natin sa balita ni Almar Forzuelo. Po ninyo, yung si Justice Andy Reyes, matino yan. At I'm sure matapat yan. Pero gaya ng sinabi natin, walang mangyayari dyan sa ICC kasi ang magdidesisyon pa rin dyan. Kasi sila, ang trabaho nila mag-imbestigahan. Sabi nga natin, ano pa mag-iimbestigahan? Klaro-klaro na kung sino ma-involved. Ina-identify na nga sa SONA, di ba? At sa Congressional Committee hearing, alam na rin natin, sa Senado, ginala na mga senador, mga kongresista, ano pa bang klaseng investigasyon? Or palagay natin, inimbestiga. Sino ba magdidesisyon kung ipapile o hindi? Sino pa? Si Ombudsman. Ombudsman saka DOJ. Yung mga yan, nakikita naman natin ng mga galaw na yan, puro pananakip ang ginagawa ng mga yan. In fact, yung pag-iimbestiga mo, that's delaying tactic. Kaya nga sinabi na natin, si Presidente Marcos Jr., mayroong kapangyarihan. Kaya niya ipakulong agad yan. Pagdeklara ron siya ng revolutionaryong gobyerno, i-abolish siya Congress, ipakulong niya lahat yung mga yan. Pagkatapos, balik na si Presidente Duterte, magkaroon ng malawak na reforma sa lahat ng aspeto ng social, political, economic. Wala na problema. Magkakaroon tayo ng matahimik,
at mabibigyan siya ng pagkakataon na gawin niya na dapat niyang gawin. Kasi kung ang teorya is siya'y napaglaruan ng mga kalyado niya, ginamit lang siya nang hindi niya nalalaman, pagkakataon niya na ito na makabawi upang mapatawad siya ng taong bayan. Pero kung ganyan ang ginagawa niya, wala. Puro deklarasyon, national calamity. Dapat ang deklarasyon niya, apart from national calamity, magdeklara na siya ng revolutionary government. Alam ko nga kanina, the President declares, akala ko, President declares revolutionary government. Yung pala, national calamity. Tapos nakalagay pa doon sa isang headline naman, the country faces two storms. Anong two storms? Sino yung isa? Tino, Si Uwan? Si Uwan Uwan saka po. sino? Yung dumaan na po si Tino, tapos meron pang paparating attorney. Sabi ko, hindi dalawang typhoon. Ibang klaseng typhoon. Yung isa si Uwan. Yung pangalawa, political storm. Yun ang mas matindi. Pag yun ang dumapo, ay wala na. Tapos na. Game over. Pero Attorney Sala, hindi ko lang sure kung itong susunod na balita magiging magsusuffice sa panawagan na pakasuhan na yung mga sangkot sa anomalyang ito. Dahil naharap sa kasong tax evasion ng mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza dahil sa bilyong-bilyong pisong buwis na hindi nabayaran sa BIR at lumalabas sa investigasyon na hindi daw tugma sa kanilang deklaradong kita yung mga mamahaling sasakyan, ari-arian at maging mga milyong-milyong piso na itinaya umano nila sa sugal. Alamin natin to sa Attorney Sal. Do you think it would suffice ang ginawa nila hakbang, Attorney Sal, na pagsasampa ng kasong tax evasion? Ano po masasabi niyo? Ang tagal nga eh. Ang tagal nga mag-file eh. Di ba ilang... Pampira talaga yung mga yan. No? Ano mo, napakasimple lang. Yung mga sasakyan nila, di ba? Maraming sasakyan. Maraming nasa pangalan nila. Maraming hindi. Pero yung mga nasa pangalan, so alam mo na kanila yun. So, susumay mo, magkano ba lahat yun? Yung ba, nailagay sa kanilang mga salin o kaya sa income tax return. Kung hindi nasama yun, di obviously, mayroon ng pananagutan, may tax evasion na kagad, hindi nagbayad ng buwis. Ano ba bang kailangan na takot-takot na ibig? Napakasi paperwork lang ang kailangan doon eh. Mati pa nila na ididimanda yung mga yan. Itong kay George Garcia naman, hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan pang imbestiga niya. Kasi, under the law, bawal ang mag-donate. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang kontraktor. Meron kang kanegosyo mo ang gobyerno. Tapos mag-donate ka. Obvious na obvious. Ayan, kaya ka nag-donate para makinabang ka. Hindi ba ganyan na nangyari kaya, Escudero, ang kanyang depensa, hindi, ano naman yun, private. Private daw yung may-ari in his capacity as private person. Pero pwede ba yun? Siya may-ari ng kontrakto, ng construction company. At patapos na magkaroon ng pagbibigay ng donasyon ng 30 million, nakakuha niya yung ubod ng lalaki, bilyon ng mga kontrata o anong tawag mo doon. Bakit pa di nyo i-demanda? Ano yan? Yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.